Alright, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nandito right now. Ayan, so welcome sa ating event for today which is Why Pursue Digital Business. 'Di ba? Turning Ambitions into Achievements Europe Edition. Okay? So sa lahat po ng mga nandito right now, ayan, so paki-type naman po na I am blessed. Ayan, so para nakikita ko naman po kayo lahat. Ayan, so again, welcome po sa ating event for today and thank you so much, 'di ba, sa lahat ng mga nandito right now and syempre sa lahat ng mga OFW business partners natin and local, 'di ba? Ayan, so kay Ate Lourdes, I am blessed. Ayan, so grabe, ayan. So thank you so much po Ate Lourdes and sa lahat po ng mga nandito right now. Shout out ko po muna kayo. Okay, siguro before that, 'di ba, magpapakilala lang po muna ako sa inyong lahat. I am Coach Prisa and isa po ako, okay, sa natulungan ng community natin which is digital community. And right now po, I am your host for today. Ayan. So, sa lahat ng mga nandito right now, kung wala ka namang ginagawa, okay, pwede po pa-open ang camera and syempre pwede nyo pa pong isend yung link natin para mas marami pa tayong mashiran and ma-inspired. Okay, dito sa event natin for today. Ayan, so welcome again and shout out kay Sir Antonio. Ayan, so grabe, 'di ba? Nakikinig talaga siya. Ayan, so maganda na naka-headset ka din para at the same time, 'di ba? Mas clear sa iyo, 'di ba? And na-absorb mo talaga yung lahat ng sasabihin ng mga speaker natin for today kasi I'm excited, 'di ba, na pakilala sa inyo yung mga speakers natin for today kasi I know for sure na may inspire din kayo. Okay? Ayan, so shout out din kay Ate Francisca. Ayan, so hello po sa iyo na naka-open ang camera. Ayan, so shout out po and sa lahat ng mga OFW business partners natin and sa lahat ng mga nandito right now, please type naman kung nasaan ka right now. Ayan, so para ma-shout out natin and makita natin saan ba nakakaabot, okay, yung event natin for today and para ma-shoutout na din kita. Okay, so yan again, welcome sa ating event for today and I know for sure, di ba, pag natapos mo tong event na to, marami kang matututunan. Ayan, so from Paris, ayan, so grabe, di ba, from Italy, grabe, ang daming mga OFW business partners natin, 'di ba, sa First World. Ayan, so nakikita ko po kayong lahat and i-shout out natin muna 'yan, 'di ba, bago natin ipakilala. Okay? Yung first main speaker natin, first sharer natin for today. Ayan, so shout out po sa iyo from Paris, France kay Antonio, kay Sir Antonio from Paris po pala kayo. Ayan, so watching from Milan, Italy kay Miko. Ayan, so hello po sa iyo. Ayan, so shoutout din po kay Tita from LA. Ayun, so may from Finland pa kay Sir Gregorio. Ayan, so grabe, 'di ba? Nasa iba't ibang bansa nakakarating yung event natin for today and I know for sure, 'di ba? Pag natapos mo to talaga, sobrang dami kang matututunan and may inspired ka kasi yung mag-share, okay, yung first sharer natin, okay, ito from Europe. Okay, so ipapakilala ko na yung first sharer natin and I know kung ready ka na, 'di ba? Please type I am ready. Okay, para mapakilala ko na yung first sharer natin and nakikita ko na siya sa screen. Ayan. So, yan, hindi ko na papatagalin. Syempre, ang first speaker natin for today, ito naman, a Millionaire Circle. Okay, isa na po sa natulungan ng community natin at the same time, 'di ba? Travel qualifier na din and gold executive. Hindi ko napapatagalin pa, 'di ba? Let's give her a billion of virtual applause to mentor Jessica Bansifra de la Cruz. Let's do this! Are you ready? All right, ayan. So nakikita na po ba ako? Ayan. So shout out naman sa lahat ng mga digital partners natin all over the world. Ayan, naka-spotlight na po ba ako, host? Ayan. So parang hindi ko pa nakikita ang aking Yes, face. mentor. Naka-spotlight na. Oo, thank you. Ayan. So syempre, shout out sa lahat ng mga digital partners natin. Ngayon pa lang, congratulations.
'di ba? Dahil isa po kayo sa mga matutulungan ng community po natin dito sa Billionaires International Family. So actually, nakita ko po kanina yung mga nag-comment. So more on nasa Europe, 'di ba? May Finland, Italy, ayan, LA, 'di ba? So as you can see, we are now in different part of the world. So shout out naman diyan sa mga nasa first world country, most especially sa Europe. Ayan. So syempre, if I am loud and clear, pa-type naman po ako ng number 1. Ayan. Kasi syempre, number 1 yung community natin. Ayan. So ayan, marami nang nagta-type. So syempre, thank you so much sa lahat ng mga nandito sa Zoom natin. And I would like to thank also the Billionaires International Family, most especially Mentor Jessica for having me here. Diba? So, syempre, mang-inspire din sa mga kapwa nating mga OFWs. Ayan. So, syempre, I know excited na din kayo. Bakit ko nga ba pinagpalit? 'Di ba, most especially sa mga nasa Europe diyan, maybe nagtataka kayo, 'di ba, bakit ko pinagpalit yung career ko because of this platform na meron po tayo ngayon online. So syempre before I proceed, ayan, so i-share ko lang din yung screen ko para at least mas connected tayo, 'di ba, para mas makita nyo mismo, 'di ba, yung naging result because of this platform. Ayan. So nakikita na po ba yung aking slide? Ayan. So, pa-type naman po ako ng I am excited. Ayan. Kung talagang excited na din kayo, di ba, na makita din yung future nyo dito sa opportunity na ginagawa po natin. Ayan. So, thank you so much, syempre, sa mga nagta-type, sa mga nagpa-participate. I know for sure sa Europe, mga 9 p.m. pa lang po ata dyan. Tama ba? 7 hours po ata yung ano natin, pagitan. Diba? So, good evening. Ayan, good evening, good morning sa lahat po ng mga ano po natin ngayon, participants. 'Di ba? So by the way, ayan, tama po yung sinabi ng host po natin. Ayan, so by the way, I'm Jessica De La Cruz. Ayan, I am a former OFW. So nurse po ako by profession sa Germany. So actually, Germany is my first country, okay, na maging OFW. So biruin niyo po yan, I am thankful, di ba? Thank God, kasi first world country niya ako agad pinunta. Tama ba? Doon ko mas nakita na kahit pala malaki yung salary mo, okay, first world country ka, pero parang, alam niyo yun, parang survival pa din. Tama ba? So because of this platform na talagang nag-decide lang din ako way back years ago, 'di ba? Ngayon isa na po ako sa mga OFW icon ng ating company, ng community natin. And of course, one of the Millionaires Club member. Okay, 6 digits earner, silver executive, condo achiever, and of course, local and international travel qualifier. Okay, so syempre, this is me way back years ago. So this was my career as a nurse, 'di ba? So 2 years po ako actually naging nurse dito sa Pilipinas and then 3 years sa Germany. Okay? So isang kontrata lang po ako noon sa Germany. Pero kung titignan nyo, maganda, professional, 'di ba? Nursing, maraming kumukuha niyan kasi nga in demand. Tama ba? And of course, malaki yung salary. Pero ano nga ba yung na-realize? 'Di ba? Ano nga ba yung na-realize ko nung time na nasa Germany ako? Bakit ko pinagpalit? Tama ba? Bakit ko pinagpalit yung career ko because of this business online? So, syempre, maybe sa mga OFW right now, 'di ba? Maybe isa ka din sa mga OFW na baka ito din yung mga ngayon marirealize mo. 'Di ba? Mas marirealize mo kasi mapapakinggan mo ngayon. Tama ba? So maybe ito, tinanong mo din sa sarili mo, hanggang kailan ba ako magiging OFW? 'Di ba? So, syempre, kung titignan natin, tayo hindi naman po tayo habang buhay malakas. Tama, hindi tayo habang buhay magiging OFW. So, maybe tanong mo sa sarili mo, hanggang kailan kaya ako magiging OFW? Tama ba? And of course, ang bilis-bilis lang ng panahon. 'Di ba? Ang bilis-bilis lang kasi kung titignan nyo, parang siguro maiisip mo 5 years, 3 years na ako dito sa abroad. Pero bakit ganun? Tama, bakit parang wala pa rin nangyayari? 'Di ba? Bakit parang yung family ko sa Pilipinas, parang ganun pa rin yung buhay since nung umalis ako? 'Di ba? Parang feeling natin walang nangyayari sa pagiging OFW natin kasi nga kahit malaki yung salary, we are in survival mode. 'Di ba? Kasi nga fixed lang din yung salary po natin. Pero yung cost of living plus yung expenses sa family sa Pilipinas, nag-i-increase.
Tama yung salary, halos sumasakto lang. Okay, so yun yung mga na-realize ko. And of course, number three, 'di ba, hindi habang buhay malakas tayo para mag-provide. Tama ba kung isa kang nanay, tatay, maybe anak, 'di ba, na OFW ka right now, hindi habang buhay malakas tayo para mag-provide sa family. Hindi habang buhay magsasakripisyo tayo na malayo sa family para maibigay yung pangangailangan nila. Tama ba, as a human being, ikaw, tayo, 'di ba, meron din tayong mga pangarap na gusto natin ma-enjoy yung isang buhay na binigay sa atin. Tama ba? So right now, I know you are here because you are a dreamer like us. 'Di ba? You are here because you want to be, gusto mo din na magkaroon ng pagbabago sa buhay. And right now, congratulations. 'Di ba? Ngayon pa lang kino-congratulate na kita kasi nagle-level up ka na. In terms of you are seeking a new opportunity, you are seeking for another cash flow, doon pa lang you are level up, nagle-level up ka na sa buhay. Ang kailangan mo na lang gawin syempre mag-decide. Okay, after mo mapanood itong Zoom event po natin. Okay, so syempre number 4, gusto kong makasama yung family ko sa Pilipinas. 'Di ba? Maraming mga OFW na gusto nang makauwi, 'di ba? But then there's no choice. Walang choice kundi magstay sa abroad kasi nga pag uuwi, walang mapapakain or wala din naman maipro-provide sa family. Tama ba? Kaya yung iba nagtitiis na lang, 'di ba? Sakripisyo yung sarili kahit hindi na makasama yung family basta makitang, 'di ba, well off yung family natin sa Pilipinas. So sacrifice po 'yan. Okay, so sabi ko nga po, hindi po habang buhay malakas tayo. Yung oras lumilipas, tama ba? Yung katawan natin lumilipas din po yan habang malakas pa tayo. Pero yung family, kung ikaw po right now magulang ka, mga anak po nyo po maybe malalaki na, nasa abroad pa rin tayo. Tama ba? So ito po actually yung mga na-realize ko nung time na nasa Germany po ako, nung time na OFW po ako. And syempre, because of the one decision, like you guys na nandito sa Zoom natin ngayon, di ba, because of the one decision na naghanap ako ng other source of income or other cash flow, nung nakita ko yung platform sa online, alam mo yun na curious, okay, nag-how, na-challenge sa mga taong nandito sa Pilipinas, mga dating OFW na hindi naman professional or even hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, but then again, kumikita ng malaki kahit nasa Pilipinas lang. Okay, so na-challenge ako sa kanila. So nung na-curious ako, nag-how, 'di ba? Isa din ako sa mga nag-decide na nag-join dito sa community natin. Okay, so as you can see here, 'di ba, isa po ako sa mga nakabilang sa OFW Go Home for Good. So katulad nyo, kung stranger yung taong nakilala nyo sa social media, kung stranger kung saan kayo nagtiwala, stranger din po. Okay, yung taong pinagkatiwalaan ko dito. Okay, so sabi ko nga, buong buhay ko nga katawan ko nga, sinakripisyo ko pumunta sa ibang bansa na hindi ko naman kilala yung mga makakasalamuha ko doon. Tama ba? Dito pa kaya na pera ko lang na pinaghihirapan ko na matagal sa abroad ang ilalaan ko, isasakripisyo ko. Tama ba? Kaya sinacrifice ko. Yung talagang nung nag-join ako, 'di ba, sinakripisyo ko muna yung salary. Okay, naglaan ako kasi kung titignan nyo, kung matagal na tayong OFW tapos yung pera natin mahigpit pa rin tayo, walang mangyayari dyan. 'Di ba, kung isa ka sa mga OFW na ayoko ng opportunity, isi-save ko na lang yan sa bangko. Tama ba? May mga ganong ano ba? Or ipanggagawa ko na lang yan ng bahay. 'Di ba? 'Di ba? So, kung ikaw magsisave ka ng bangko, yung bangko pinagkakakitaan pera mo, ikaw nakatago lang doon, nakatingga. 'Di ba? Or kung magpapagawa ka naman ng bahay, nagpapagawa ka ng bahay pero ikaw malayo ka sa pamilya. 'Di ba? But then again, if you are your money right now na pinaghihirapan mo sa opportunity, right community mo yan nilaan, 'di ba? Kahit yung sahod mo ngayon mapadala mo na lahat sa Pilipinas, okay lang Kasi you have now another extra income or source of income na yun naman yung magbabalik sa'yo ng income. So money works for you. So nandun ka na sa moment na yung perang matagal mo nang pinaghihirapan, okay, yun naman na yung nagbabalik sa'yo para kumita ka pa ng extra. Okay, so yun po actually yung na-realize ko since then, nung nakita ko yung opportunity, lalo na nung nanonood na ako ng mga Zoom events, doon ako mas naliwanagan regarding sa
financial literacy. Okay, so ayan, so isa po ako sa mga nakauwi for good dito sa Pilipinas. And of course, given na din actually yung mga achievements, 'di ba dito actually kung titignan nyo kung isa kang OFW or maybe empleyado ka right now, 'di ba kung titignan natin ang sipag-sipag natin. 'Di ba ang sipag-sipag natin sa trabaho, but then again, 'di ba hindi man lang natin makita or makita sa mga boss natin yung appreciation sa sipag natin. 'Di ba? Pero dito sa community, sa company natin, your effort will be well compensated. Kasi nga naa-awardan ka every achievement mo dito sa community, sa company natin. Okay? So, yun yung mga nagustuhan ko dito kasi you are not just earning but also, 'di ba, naa-awardan and then na-enjoy mo pa yung buhay mo kahit nasa Pilipinas ka lang. And at the same time, syempre, kasama pa natin yung family natin dito sa Pilipinas. Okay, and of course, income. Biruin nyo po yan, di ba? Nasa Pilipinas ka lang dito. Ito, naranasan ko yung nasa right side na pinakadulo. Naranasan ko po dyan, 1 week, 56,000. Di ba, biruin nyo po yan, nasa Pilipinas. Di ba, yung kinikita kong half month ko na 56,000 dito, 1 week lang natin kinita. Okay, because of the online platform. Actually, hindi po ako business-minded. Okay, hindi ako business-minded pero dahil nagtiwala ako sa mga tao na business-minded sa ganitong opportunity, naturuan po ako. Okay, so ngayon, kaya kumikita na din tayo because of this platform. Okay, and of course, dito, as you can see dito sa left side, yung pinakaunang picture, di ba kung titignan nyo po dyan, kung i-zoom in nyo po yan, worth 200,000. 'Di ba dito ko po naranasan na kumita, nag-check ng worth 200,000 pesos. 'Di ba halos kalahati po ng sinasahod ko noon sa Germany, and take note of this guys, nasa Pilipinas lang po tayo. Okay, and take note of this guys, online lang po natin ginagawa yung negosyo. Okay, nasa comfort zone lang tayo, nasa bahay lang, may mga mentors na nagtuturo, but then again, nahigitan ko po yung kinikita ko sa Germany. And kung titignan nyo yung worth 200,000 po na yan, nahawakan ko po yan mismo cash. Okay? Pero kung titignan nyo yung 120, 150,000 na kinikita ko dati sa Germany, never ko po yan nahawakan in cash. Di ba maybe kayo relate kayo right now sa mga kapwa ko dyan OFW before, di ba? So type nyo naman dyan, I am relate. If you are relate sa mga sinasabi ko right now. Kasi kung titignan nyo, di ba tama naman na nagsahod tayo. Pero hindi pa man tapos, hindi pa man dumarating sahod natin. Divided na yan, nakalista na. Minsan nga kamot ulo pa. Tama ba? Kasi nga, ang daming mga unexpected na pa thumbs up tuloy si Ma'am Lourdes. 'Di ba kasi ganun talaga usually. 'Di ba kung dati kung marirealize nyo lang, nung nasa Pilipinas ka, salary natin, sabihin natin nasa 10,000, 20,000, nakakakain naman yung family 3 times a day. Tama, pero nung nangarap tayong mag-abroad, nag 10 times na yung sahod natin, umabot na ng 50, 100,000, pero ganun pa rin yung situation sa family. Tama ba? Kasi nga, yung family natin sa Pilipinas, alam nila na malaki yung salary natin. 'Di ba? Kaya sila, magi-increase din sila ng lifestyle. Biruin nyo, magi-increase sila ng lifestyle. Siyempre, bibili na yan, mag-upgrade ng mga gadgets, mag-upgrade ng mga gamit sa bahay. O tayo na OFW, siyempre, dahil alam din natin malaki salary, go, spoil natin family. Tama ba? Until to the point din natin na malayan, iba na to. Parang ginagatasan na ako, parang gano'n. Di ba? Parang hindi natin namamalayan na i-spoil natin yung family natin na sila mismo, hindi na natin sila naturuan gumalaw sa sarili nilang mga paakamay. Tama ba? So ito, disclaimer lang po, hindi ko po nilalahat. Okay, may mga ibang ganong family na dahil alam nila na malaki yung salary sa yung family sa ibang country, hindi na nila nakita yung sarili nilang worth na dapat magtrabaho din sila. Tama ba? Until to the point na yung magulang or anak, 'di ba, nagtagal na sa pagiging OFW. So dito kung titignan niyo, dahil lang po sa decision ko, kahit ako po, family ko po negative sa ganitong platform. Dahil ako nakita ko kung ano yung buhay na naghihintay sa akin dito, nag-decide ako sa sarili ko. Bakit? Ako yung malayo sa family ko. Ako yung naho-homesick.
'Di ba? Ako yung nagtratrabaho para sa family, pero walang nangyayari. Walang changes na nababago. Kaya nung time na nakita ko siya, sinubukan ko siya, nag-decide ako sa sarili ko kasi alam ko kung ano yung buhay na naghihintay sa akin at sa family ko sa opportunity na to. Okay, so kayo right now, nag-member na kayo, part na kayo ng community natin, then congratulations. 'Di ba? And syempre, much better ito kung talagang gusto nyo ng fast track na mas malaki yung kikitain nyo. 'Di ba? Much better talaga i-full pack nyo. Okay, yung VIP account, kung na-explain na po sa inyo yan ng mentors nyo, much better talaga makapag VIP account kayo. Kasi ako, ma-share ko lang paano ko siya nagawan ng paraan. Siyempre, meron po tayong savings. But then, siyempre, OFW, nagpapagawa po ako that time ng bahay namin. Okay, nung nag-join ako dito, ilang accounts lang. Pero nung nakita ko yung VIP accounts na mas malaki yung pwede mong kitain, okay, dinisregard ko po muna yung unang pangpaayos namin ng bahay. Sabi ko dito ko muna to ilalaan kasi ito mag-produce back sa akin ng income. 'Di ba? Compare kapag puros pagawa tayo ng bahay, hindi natin namamalayan nagpapagawa na lang pala tayo ng bahay na wala man tayong naiipon. Pero nung time, okay, na inuna ko po yung VIP accounts natin, wala na po akong ano doon sa salary ko. Kahit mapadala ko na po yan sa Pilipinas, okay lang. Na-secure ko na yung sarili ko because of this business. Okay, meron na akong win-workout, extra cash flow para sa future ko naman. Okay, and yung salary ko, yun na yung pinang-provide sa, syempre, pang personal expenses plus family. Okay, so kung titignan nyo, yun yung naging resulta. Bakit ako nakauwi for good na hindi na nag-extend sa abroad? Okay, so ayan. So yun po yung isa sa mga tips and advice ko po sa inyo kung gusto nyo talaga na magkaroon ng fast track na income. Okay, and of course, given na po dito sa community natin, the lifestyle. Okay, actually, hindi po ako ma-lifestyle na tao. Okay, syempre, as Ilocana, ayan, shoutout sa mga Ilocana dyan. Okay, kuripot po ako pagdating sa gastusin. Okay, kasi nga, syempre, hindi naman po akong lumaki na mayaman. So, nandun po ako sa point na nung nasa Germany ako, imbis na pang gagala ko, iipunin ko na lang. Tama? Yun yung naging ano ko before. Kaya nung time na nasa Europe po ako, nasa Germany, kahit naka-Schengen visa, 'di ba? Shout out sa mga nasa Europe. Kahit naka-Schengen visa po ako, dalawang country lang yung napuntahan ko. Paris, France lang at saka Switzerland na pabalik-balik ako sa Switzerland kasi nandun yung kuya ko. Si kuya ko po sa Switzerland, citizen na po siya doon. Biruin niyo po yan, citizen na po siya sa Switzerland, but then again, 'di ba, kahit gaano kaganda yung Switzerland, gusto pa rin nilang mag for good sa Pilipinas. Okay, so yun yung nakita ko kasi nakita ko din yung ano ko kay kuya ko kasi 16 years na si kuya ko sa Switzerland. But then again, 'di ba, parang wala pa rin. Kaya sabi ko ayoko ng ganito para sa kaming nasa Europe Kung hahayaan ko yung sarili ko na umabot lang din ako ng ilang years, wala din mangyayari kasi nakita ko na yung future ko kay kuya ko na mas malaki pa yung salary sa akin. 'Di ba? So yun, doon ako nag-base doon sa mga taong mas matagal sa akin sa pagiging OFW and nag-base ako sa result ng mga taong nandito sa community natin. And actually, this is my first time. Okay, first time ko po itong mga lifestyle na ito because of our community. And thank God, 'di ba? Kasi bata pa tayo, nararanasan po natin yung mga ganitong lifestyle. Okay, and of course, international travel. Biruin nyo yan, nasa Pilipinas lang po tayo. Okay, nasa Pilipinas lang po tayo, pero nakakaya po natin makapag-travel sa iba't ibang bansa. 'Di ba bakit? Kasi nga kumikita tayo kahit nasa Pilipinas lang. So diyan na po papasok yung time and financial freedom na tinatawag. 'Di ba kasi kung OFW empleyado tayo, wala work lang tayo kasi may boss na naghihintay sa atin. 'Di ba? May boss na binabayaran yung oras natin. 6 days. Biruin niyo yun, 6 days, 12 hours, 9 hours, 8 hours, yun yung binabayaran sa fixed salary na binibigay sa atin. Pero dito sa community natin, kung titignan nyo, sa'yo yung oras, nasa sa'yo yan, kung ilang hours mo gagawin yung business mo, and then you have the capability, 'di ba, na makapag-travel kung saan mo gusto. Kasi kahit saan ka mapadpad, dala mo yung negosyo mo, which is the online.
Okay, so yan yung mga na-experience natin dito syempre. And of course, having your own condo unit. So ako right now, ito kung asaan po ako ngayon, 'di ba? This is my own condo. 'Di ba? So kung titignan nyo, dati bed spacer lang, ngayon nagkakaroon na tayo ng sariling condo, 'di ba? And dito pa po yan sa exclusive na condominium dito sa Pasig. So may pool, 'di ba? So sobrang ganda. Okay ng environment na meron tayo right now. Okay, and of course, gadgets, upgraded gadget. Actually, sa buong buhay ko, okay, 3 years po ako sa Europe, but then again, sa buong buhay ko, never po ako nakabili ng sarili kong laptop. Okay, na Apple. Actually, Apple na brand, never po ako nakabili niyan ng sarili ko nung nagtratrabaho ako sa Europe. Kahit sabihin natin 6 digits yung kinikita ko. Okay, yes, meron akong mga Apple gadgets, but then again, that's not my own money. Okay, yung kuya ko, syempre yung kuya ko, siya yung talagang ma-Apple gadget. So yung napaglumaan, yun yung papunta sa akin. Ganon ako kakuripot, 'di ba? Parang imbes na bibili ako ng bago, hintayin ko na lang yung sa kuya ko, 'di ba? So hindi pwedeng dalawa kaming maging gastadora. 'Di ba? Kaya never ako nagkaroon ng sarili kong Apple gadget na sarili kong bili. 'Di ba? Pero dahil sa community po natin, 'di ba, kung titignan nyo, ayan, nakabili po tayo ng MacBook Air. Biruin niyo po yan cash. Okay, cash po yan through our Vivo Super App. Biruin niyo po yan after DTC, pagpunta sa Vivo Super App, which is our own payout system, bili agad ng gadgets. 'Di ba? Ganon siya katindi. 'Di ba? Ganun katindi yung platform na meron tayo kasi nandyan na lahat. After mo sipagan, 'di ba? Pwede mo na yan agad ipambili ng mga gusto mong gadgets. And of course, iPhone. Ayan, dito din po ako nakabili ng sarili kong cellphone. So lahat na po ng gadgets ko right now, it is for my ano na siya, sarili kong bili. Biruin niyo po yan, 'di ba? Hindi na po ako naghihintay lang ng basyo ng kuya ko. 'Di ba? So may sarili na kasi tayong pera. 'Di ba? May sarili na tayong pera na alam natin na deserve natin kasi pinagtrabahuan and alam natin na hindi siya fixed. 'Di ba? Kasi pag empleyado OFW tayo, fixed na 'yan. Tama, kahit mag 101, 200% sipag ka dyan, after the end of the month, yun pa rin yung makukuha mo. Tama, tapos yung bayarin mo sa Pilipinas, yun pa rin, yun minsan nag-exceed pa pag may mga emergency cases. Tama, kapag may mga nagkakasakit, may mga na-aksidente, may additional pa yan. Kaya nga hindi na tayo nakakapag-lifestyle kasi fixed na yung sahod natin, na-divide na yan. 'Di ba? Pero dito sa community natin, yung sipag mo, worth it kasi hindi po fix yung kinikita natin dito. Depende sa effort, depende sa sipag na ibibigay mo. Okay, depende sa commitment na ibibigay mo. Kaya yun yung kagandahan ng opportunity natin kasi worth it lahat ng effort na ibibigay mo dito. Okay, and of course, ayan, Millionaires Club member. So isa na po ako syempre sa mga na-awardan. Okay, as Millionaires Club member sa community natin, sa company. Ayan, biruin nyo yan. 'Di ba? Thousands of people yung papalakpak sa'yo habang ina-awardan ka. 'Di ba? Hindi mo man kilala yan lahat, pero proud sila sa na-achieve mo. 'Di ba? Kasi here in our company, here in our community, we are all unite as one. Kasi lahat tayo na nandito, we are all a dreamer. Okay, so ngayon pa lang, kung ano man yung edad mo, bata or may age ka na, 'di ba? It doesn't matter. As long as you in your heart, 'di ba, may pangarap ka pa na gustong ma-achieve, it is God given to you na ma-achieve mo 'yan. Okay, hindi yan binigay sa'yo, hindi yan pinunta sa isip, sa puso mo nang wala lang. Binigay yan sa'yo kasi ikaw yung sugo para sa family mo. 'Di ba, biruin nyo yan, mga OFW na tayo, pero tayo pa yung nagsisik ng opportunity. Tama ba? Imbis na yung family sana natin sa Pilipinas, tulungan din sana tayo mag-seek ng other opportunity kasi nasa online na lang. Pero bakit tayo pa? 'Di ba, tayo pa na OFW na nagsisipag na nga sa abroad, bakit tayo pa rin yung naghahanap? 'Di ba, kasi tayo yung nakakaranas ng homesick. Tama, kasi tayo yung nakakaranas na malayo sa family. Kasi ikaw, mag-isa ka lang nawala sa family, sila kasi marami pa rin naman sila sa Pilipinas, kaya hindi nila nakikita yung absence mo. Kasi nga, may perang dumarating eh.
Tama ba? But then again, kung ikaw right now, nakita mo yung opportunity, you need to decide to yourself. Hindi yung baka magtanong ka pa sa asawa mo, sa anak mo, or kung sino pa yung gusto mong tanungan kung magjo-join ka sa family, magjo-join ka sa business natin. 'Di ba? Kung ganun ka, 'di ba? Bakit hindi sila? Bakit sila yung magdi-decide ng kung magjo-join ka dito, ikaw nga yung naghanap ng opportunity eh. 'Di ba sila nga hindi naghahanap tas tinanungan mo pa sila? 'Di ba? Kung lalo na hindi yan mag-a-agree kasi alam nilang may ilalabas kang pera. Isipin nila, magbi-business to. Ipadala mo na lang sa amin, sa family, 'di ba? Mag-iisip pa yan, kailangan pala namin ng ganito, dito mo na lang padala. Ganon. 'Di ba? So sa mga nakaka-relate diyan, much better you need to decide to yourself. Kung hindi ka pa part ng community natin, nagustuhan mo yung platform, then you need to decide sa sarili mo. Okay? Kasi yun yung ginawa ko, 'di ba? So yung family ko against, but then again I decide sa sarili ko kasi nakita ko yung future. Ako yung nag-search ng opportunity. Okay? And of course, this is my family. Ayan. So sila yung reason bakit ko siya ginawa. Okay? So actually, sabi ko kanina sa inyo, this is my being an OFW sa Germany, that was my first time na maging OFW. So nung time na nasa Pilipinas pa lang ako, bago ako naging OFW, kompleto po yung family namin. Okay, and then nung time na nasa Germany ako, 2 years. Biro niyo po yan, 2 years na wala ako sa Pilipinas kasi pandemic time. But then again, yung bunso po naming kapatid na wala. 'Di ba gaano kasakit, 'di ba sa pagiging OFW na umalis ka kompleto tas biglang pagbalik mo, 'di ba ang tagal mo silang hindi nakita tapos may isa nang nawala. 'Di ba maybe may mga kapwa din ako dito mga OFW na alam niyo yun parang hindi nyo na mamalayan na uubusan na tayo ng pamilya sa Pilipinas pero until now nandiyan ka pa rin sa pagiging OFW. 'Di ba kasi no choice. Tama ba? Kasi nga tayo yung provider. Pero dahil may opportunity na meron tayo, 'di ba? This is the right time to decide para magkaroon ng changes. Okay? Kasi hindi lang naman pera yung kailangan ng family natin, but then again, our presence din. Okay, lalo na kung may mga anak ka pang bata, 'di ba? Iniwan mo 1 year old, tapos pagbalik mo 18 years old na. 'Di ba? So yung time, hindi na po kasi maibabalik yung oras, yung time na nawala. Okay, so ngayon nakita mo yung platform, maraming nababago ang takbo ng buhay, then this is the right time na mabago din yung takbo ng buhay mo. Okay? And of course, ayan, so live your best existence. Okay, so as you can see here, 'di ba, yung changes, 'di ba, the way I speak, the way I dress up, 'di ba, ibang-iba na compare before. Na kung titignan niyo dati hindi naman po ako masyadong nagre-dress up kasi 'di ba, OFW parang sanay na tayo sa normal life lang na simple. 'Di ba? So dito sa community natin, mas makikita mo yung character mo na ganito pala ako. 'Di ba? Ganito pala ako ka-confident magsalita sa tao. Yung mga ganon, marami kang madidiscover sa sarili mo. Okay, you just need to go out sa comfort zone mo. Kung sanay ka na sa pagiging empleyado sa trabaho mo, then why not magdagdag ka ng ibang bagay na kailangan mong gawin para ma-unleash mo pa yung nakatago dyan sa sarili mo. Okay, so kung titignan nyo po dyan, live your best existence. Sabi ko nga po kanina, isang beses lang po tayo mabubuhay. Okay, you need to enjoy the life that you have right now habang malakas ka pa. Okay, actually patapos na po ako. This is my last slide. Okay, so after na napakinggan, nakita mo yung success story, actually hindi pa yan yung pinaka-success story ko kasi marami pang magaganap, 'di ba? Marami pang mangyayari. Nagsisimula pa lang po tayo sa opportunity natin. Okay, but then again, 'di ba? After you saw yung nangyari or may mga napakinggan ka sa akin na maybe nakarelate ka, what did you realize? 'Di ba, ask yourself after this Zoom, after mo mapanood yung last speaker natin, what did you realize? 'Di ba, what kind of life do you truly want? Yun yung tanong niyo sa sarili niyo. Ano ba yung buhay na gusto ko talaga? 'Di ba? Then ito yung mga pagpipilian nyo, is that the person who has your same career, 'di ba? Kung titignan nyo, yun ba yung mga taong katulad mo na OFW, 'di ba? Same kayo ng trabaho, same kayo ng career, 'di ba? Tignan mo yung buhay nila, 'di ba? Kung ikaw 2 years, 5 years ka ngayon, tignan mo yung mas matagal pa sa 10 years or maybe 20 years na OFW na sa career na ginagawa mo. Tignan mo yung buhay nila ngayon.
'Di ba? And ask yourself, eto ba yung gusto kong buhay after 5 years, after 10 years? 'Di ba? Then, kung hindi ka nasisiyahan sa buhay ng kapwa mo OFW na mas matagal sa'yo, then it's time to lumihis ka ng landas. 'Di ba? Magdagdag ka. Kasi kung wala kang babaguhin sa same line nyo, same result after 5, 10 years. Tama ba? Nagigets nyo po ba? But then again, kung right now, 'di ba, nandito ka ngayon sa opportunity, maybe nandito ka sa part na to, who has already achieved the success in this kind of industry. 'Di ba? Kasi nakikita mo na yung future mo. Actually, nakikita na po natin kung ano yung future na pwedeng mangyari sa atin in the future. Okay, sa pamamagitan ng mga taong fina-follow, sinusundan po natin. Okay, like what I said kanina, 'di ba, kung gusto mo yung buhay ng mga ka-workmate mo na mas matagal sa'yo, then go. 'Di ba? Go ka lang, proceed. Pero kung ayaw mo din naman pala, then why are you going to proceed? 'Di ba? Bakit mo kailangan sundin yung ginawa nila ng ilang years na kung yun din pala yung magiging resulta? 'Di ba? But then again, dito sa opportunity natin, nakikita nyo na po yung buhay, yung transformation na nangyayari po sa amin. It's up to you to decide kung yun din ba yung gusto mong buhay. 'Di ba? Then, if the answer is yes, then you are in the right community and company. 'Di ba? Kasi nakikita mo na yung future mo sa amin eh. Ang kailangan mo na lang talaga aksyonan, desisyonan para maging part ng community natin. And of course, once na nag-decide ka dito, dapat ang mga taong papakinggan mo, yung mga taong naging nandito na, yung mga taong mentor, coach na mag-guide sa'yo, hindi yung kung sino-sinong mga negative pa na tao around you. Kasi kung pinakinggan nyo sila, pinalo nyo sila, then parang ano ka na lang din, naki-associate ka na lang din sa result na meron sila. Tama ba? Pero pag nag-focus ka sa community natin, 'di ba, yung mga tao dito sa yung mga mentor coaches dito sa Billionaires International Family, then makikita mo yung future mo kasi may mga 'di ba nauna na sa atin na mas malaki pa yung kinikita, yung result pa lang ni Mentor Jessica at saka ng last speaker natin mamaya. 'Di ba doon yung makikita, eto yung buhay na gusto ko. 'Di ba? So dati actually, makwento ko lang si Mentor Jessica, dati napapanood ko lang po yan sa Zoom nung nasa Germany ako. Okay, so kapangalan ko siya, Jessica. Sabi ko, kapangalan ko, dapat ganito din yung resulta ko. 'Di ba? Kaya kung titignan nyo ngayon, 'di ba, unti-unti nagiging ganun na din yung resulta ko. Kasi nga, finalo ko kung ano yung ginagawa niya. Okay, kung kayo right now, yun din yung gusto nyo, then you need to decide sa sarili nyo kung sino yung papakinggan nyo, kung sino yung sasamahan nyo. And ngayon pa lang, congratulations, sabi ko nga kanina, 'di ba? Kasi nandito na po kayo. Okay, stop ko lang yung slide. Doon dito na po kayo sa tamang community and mentors. Okay, so kung kailangan nyo na lang, yes, mentor, sundin nyo kung ano yung mga sinasabi nila sa inyo, 'di ba? Step by step. And yun, yung isa sa mga ano ko po sa inyo, yung VIP accounts. Okay, kung kaya nyo din naman siya na isang bagsakan or unti-untiin, then why not? 'Di ba? Para mas kumita ka ng same effort lang din naman, but then again, the income, the result itself magkaiba. Okay, so ayun, ang ano ko na lang po sa lahat, 'di ba, mag-decide po kayo sa sarili nyo para may mabago po sa result na gagawin nyo po this year 2025. Ayan. So yun lang naman po sa akin. Again, congratulations sa lahat and to God be all the glory. So back to you, host. Thank you so much, everyone. All right. Ayan. So, thank you so much, mentor. Ayan. So, grabe, di ba? The realizations at the same time sa lahat po ng achievements mo, results. Ayan. Congratulations po, mentor. And na-inspired po kaming lahat na nandito sa Zoom right now. And wag ka muna po nga alis, mentor. Pipicture po tayo later on. Ayan. So, sa lahat po ng mga nandito right now, please type, I am inspired. Di ba? Kung na-inspired ka sa sharing ni mentor, and right now, 'di ba? Congratulations agad. First sharer pa lang 'yan, 'di ba? So ngayon, excited din ako na ipakilala yung main speaker natin for today, 'di ba? So bago 'yon, 'di ba? Please type naman, 'di ba? Kung excited ka na. Okay? I am excited. Sabihin mo diyan para naman makita ko, 'di ba? Na excited ka na para right now, 'di ba, mapakilala ko na yung main speaker natin. Ayan, so marami nang na-inspired. Diba? Again, thank you so much sa first speaker natin kay Mentor Jessica. Grabe yung life na nangyari sa kanya. And I know for sure, di ba, marami kang realizations, okay? So ngayon, di ba, mas
magkakaroon pa tayo ng wisdom and knowledge, bakit pa talaga natin kailangan pursue, okay, yung ganitong opportunity na meron tayo. And syempre, hindi ko napapatagalin, ipapakilala ko na yung main speaker natin for today. So, he is a travel qualifier, car achiever, global ambassador, and technocrat hall of famer. Let's all welcome mentor Jerwin Hoff Peralta. Let's do this. Are you ready for a comeback? Are you ready to... Yes, great day everyone. Ayun, so thank you so much sa napakaganda natin na host. And then syempre kay mentor Jessica. Yan. So, 'di ba? Sobrang ganda na, 'di ba? Dating nurse pero right now, 'di ba? Nag-change ng path, nag-change ng career. Right now, sobrang 'di ba, inspirasyon na ng karamihan. Ayun, so paki-type naman po ng ng blessings. Ayun, so kung narinig niyo po ako, yan, favorite ko po i-type yung blessings kasi hindi kumbaga. Yes, hindi naman everyday maganda yung nangyayari sa life natin. Hindi naman talaga, 'di ba, puro positive yung nangyayari sa atin. But at the end of the day, it's your choice eh. It's your choice to look at the negative or to look it at a positive way. But for me, everything is a blessings, 'di ba? So, hindi mo man malaman kung anong rason kung bakit ka nandito sa Zoom natin, 'di ba? But I tell you frankly, mga kapatid, everything happens for a reason. So, kung malay mo si Mentor Jessica, kung nangyari sa kanya, ibig sabihin, pwedeng-pwede ding mangyari sa inyo. Kaya this is a blessings in disguise, kapatid, di ba? So yun, for me, maikli na lang po ako, siguro mga 10 to 15 minutes lang po ako. Alright, so mag-share na po ako ng topic, okay? So yun, yan, nakikita nyo naman ba, Tek? Pakitype lang po number 1. Kung nakikita niyo na po yung share screen ko. Kita naman po, mga kapatid. Number 1. Alright, so yun. So ang topic natin is why pursue digital biz. So yun po, ito po yung track record ko. Siguro di ko na ulitin to. Anyway, sa mga nakakilala sa akin, kita ko din yung first million ko dito. But ang background ko po talaga is na former seaman. So nag-abroad ako for seaman for 5 years. I was earning around mag-80,000 per month sa pagbabarko. But syempre wala pa rin na ipon, di ba? Sa pagbabarko. Then ang pinaka ano dito is tawag ito, triggering point ko para mag-change din ng career katulad ni Mentor Jessica is na-realize ko na meron pala mga ibang opportunity na pwede mong gawin na aside sa pagiging OFW. Then, ito yung na-realize ko dun yung 4 quadrants na to, yung active and passive income. Kahit naman kumikita ka ng malaki sa pagiging OFW, ang tawag doon active eh. Pag tumigil ka sa trabaho, tigil din ang income mo. So, may tinatawag tayong passive income na ang na-realize ko lang naman doon, what if kikita ako ng pera ng 80,000 per month, whether may gawin ako o wala. So that's the cash. Ito yung na-realize ko sa bakit ako nag-change ng career. Kasi you know and I know, hindi naman tayo forever makakapagtrabaho, tatanda din tayo. So hindi naman siguro gusto magiging OFW habang buhay. Tama po ba? So, ayan. So what I mean, so as early as of now, sabi nga 'di ba, the future is not 1 year from now. It's not 2 years from now. It's not 5 years from now. The future is right now. What you do right now is your future next 1 year from now. So mas the best na ngayon pa lang i-build mo na yung passive income mo. Diba? So, why business? Because simple. Sa negosyo ang pag-asenso ng pera. Diba? Sa negosyo ang tayo aasenso. Ngayon, ang pagninegosyo kapatid, hindi naman talaga siya gift o hindi siya linya. Ang pagninegosyo po is skills. Ang skills po is natututunan. Ang skills po
kumbaga, naaral siya. So, ibig sabihin, ang pagninegosyo po, hindi po yan, wala pong pinipili yan. Kahit sino po, pwedeng maging negosyante. As long as gustuin mo talaga ang isang bagay. Kumbaga, relate natin kay Mentor Jessica. Nurse by profession, di ba? Ang layo. Pero bakit niya nagawa? Ibig sabihin, ginusto niya kasi maging negosyante. So, ibig sabihin, lahat pwedeng maging negosyante. Next one, ngayon, the most richest people in the world is imagine mo to, 75% are entrepreneurs, 15% investor, and zero are OFW empleyado. Ibig sabihin, wala talagang umaasenso sa pagiging OFW kapatid, whether you like it or not. Kumbaga, nasa negosyo talaga yung pag-asenso. In fact, mga kapatid, alam nyo ba, ang pinaka-the best na ipamana sa mga anak nyo, for me sa mga OFW nandito, kung meron kang anak, ang pinaka-the best na ipamana mo sa anak, hindi pera. Bakit? Ang pera na uubos, kahit gaano kalaki yan, milyon pa naman, mauubos yan. Hindi properties. Bakit? Pag na-mismanage ng mga anak mo yan, mawawalang properties. What's the best na ipamana mo sa kanila? Is pagiging entrepreneur. Yung skills na pagiging entrepreneur. Kasi kahit malugi sila, kahit mawalan sila ng pera, kahit mawala yung property nila, they can create money. Kasi build sila for that, na mag-create ng pera. That's the best na ipapana sa mga anak nyo. That's why, kung meron kang anak, mas better na ipasok mo dito, i-build natin. Para at the end of the day, ang totoo kasing peace, hindi naman talaga siya, kumbaga, yung pwedeng magawa ng pera. Diba? Pero ang negosyo kasi kapatid, ang pagiging negosyante, yun talagang kailangan mo ipamana. Kasi kaya niya mag-create kahit anong sitwasyon sa buhay, kaya niya lampasan kasi build siya ng pagiging businessman. So yun po dapat ipamana sa mga anak. For me iba-iba naman kasi yung realization. But that's for me, kapatid. Okay? Sabi ni Manny Villar, sabi niya, I'm a firm belief that poverty can be only reduced through business. Totoo naman talaga eh. Kahit bigyan mo ng trabaho, lahat sa Pilipinas, hindi pa rin sila aasenso. Kasi bakit? Ang trabaho is for them to survive. Ang pagdinegosyo is for them to thrive. Para magkaroon sila magandang buhay. You and me know na wala naman talaga umaasenso sa pagiging nagtatrabaho, lalo sa pagiging OFW. Kasi kung magkano kinikita mo dyan, tapos mas malaki pa yung gastos mo, wala ka talaga may tama ba? So ngayon, si Manny Villar po, isa po ang pinakamayaman ngayon sa Pilipinas. So siya, kumbaga Pilipino po siya. Okay? Galing din po siya sa mahirap, pero nagsumikap, nagnegosyo, right now po, isa multi-millionaire. Diba? Next po, ito nga, sabi niya, in-encourage niya din yung mga OFW na magnegosyo kasi nasa negosyo talaga yung pag-asenso. Diba? Then, kung makikita mo dito, pag magsasahod ka, sweldo, kung may utang ka, magbabayad ka ng utang, gastos, utang ulit, pag kasi na short, di ba? Hindi pa dumarating yung sahod, inutang mo na, tama ba? Yun ang nangyari. Ngayon, the surest way out. Ang tawag kasi to rat race. Hindi ka nakakaalis dyan. Nag-circle ka lang. Ang pinaka-the best daw para makaalis ka sa rat race yung sinasabi is to be an entrepreneur. Dapat maging negosyante ka talaga, kapatid. Ngayon, ang pagninegosyante po, hindi naman talaga siya, wala naman na born na negosyante. Inaral, ang negosyante po, nabibuild. Kahit saan ka po na mundo, kaya mo po maging businessman. Basta gugusin mo talaga siya. 'Di ba? Ayan, so, yun ba, sabi nila, na yung mga entrepreneurs, ang role daw ng pagiging negosyante is to end poverty and homelessness. 'Di ba? Imagine mo naman 'to. Imagine mo sila po ang nagsabi ng ganyan, 'di ba? Next, sabi ni Manny Villar, ito pa. Kung may anak ka, 'di ba? Kung may anak ka, 'di ba? Mahirap pa rin kahit may graduate na sila. Parang sabi niya dito, many graduates complain that it's difficult to get a job these days despite having a diploma. 'Di ba maraming na-graduate
last year na until ngayon, nahihirapan pa rin sila maghanap ng trabaho. Di ba? Bakit? It's because ngayon law of supply and demand. Mas maraming graduates, kulang ang trabaho. 'Di ba? So the solution talaga is to be a businessman. Kasi kahit saan ka talaga, kaya mo talaga mag-prosper. Kahit anong in-economy, kaya mo talaga mag-prosper because you are a businessman. 'Di ba? So kung makikita mo to, 2 years preparatory, 12 years graduate school, 4 years college, 18 years, 'di ba? Ang total na pag-aaral ng anak mo, so pag nag-graduate siya, magkano lang ang per month? 20,000 per month. Tama ba? Kung imagine mo kapatid, ano po yung pinakamalaking puhunan? Ang pinakamalaki pong puhunan is pagiging empleyado. Bakit? Hindi naman po ma-hire yung mga empleyado pag hindi po sila graduate. Nag-gets ba yun? Hindi sila nag-elementary, high school, college, di ba? May may masteral pa. Ilang years yun bago sila makapag-graduate, di ba? Almost 16 to 18 years. Magkano ang bayad sa pag-aaral? More or less 2 million to 3 million, depende pa sa school. Nag-gets ba yun? Yun ang pinakamatagal na puhunan. Bakit? 18 years ka na magugugol sa oras na yon, tapos magagastos ka pa ng 2 million, depende pa sa school. 'Di ba puhunan natin sa pag-iempleyado para ma-hire ka? So, ngayon dito sa puhunan sa negosyo natin, ang liit lang ang puhunan. Kasi isang beses ka lang maglalabas ng pera, 'di ba? So, mas malaki pa ang kikitain mo compare sa ito kasi yung nagkultura ng mga Pilipino dati, before. 'Di ba, mag-aral ka mabuti, pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. 'Di ba? Ito naging kultura natin eh. Pero totally frankly, nagbabago ang panahon. So hindi naman applicable na yung dati sa ngayon. Kahit nga hindi ka graduate, kayang-kaya mo makipagsabayan sa mga college graduate or sa mga manager or sa mga may-ari ng negosyante. Dahil dito sa negosyo natin. 'Di ba? So, pag nasa abroad ka naman, syempre hindi lang naman madali. Kasi bakit? Pag nag-abroad ka, kung nasa Italy ka, euro ang sahod mo, alangan naman ang peso ang gagastos mo. Hindi, euro din ang gastos mo eh. Tama ba? Di ba? Euro ang bayad mo sa pagkain, renta, upa, kuryente, tubig, lahat. Di ba? Bayad mo din yung kung anong currency mo, yun din yung currency mo eh. Ibabayad mo eh. 'Di ba? Magbabayad ka, magsisend ka pa ng pera sa family mo. Hindi enough, magdo-double job ka pa. Triple job, minsan double, triple job. Tapos, siyempre, hindi lang 'yon. Homesick mo pa sa family mo. Yung sinabi ni Mentor Jessica kanina, Jeka, 'di ba? Mas pinili mo na yung pera, 'di ba, tumatanda ka na hindi mo nakikita yung anak mo. 'Di ba? Yung pa yun, homesick pa rin yun. Yun din ang mga um, tawag dito, um, sacrifices mo sa pag-abroad. Tama? Next, sagutin mo to kapatid. Will you sell your eyes for 1 million? Sige nga, meron akong 1 million. Sino yung, kung bibigyan kita ng 1 million, ibibenta mo ba yung mata mo? Sino ang gusto magbenta ng mata? Bibigyan ko ng 1 million. Di ba? Di ba wala? O, 5 million. 5 million. Mata mo, ibibigay mo sa akin. 10 million. O, 50 million. 100 million. Di ba? Di ba parang walang katumbas yung mata natin eh. Pero itong tanong, bakit sa trabaho mo, hindi lang mata ang binibigay mo, kundi buong katawan mo? Di ba? So palaisipan yun. Pero alam mo, kung ako bibenta ng mata, babayaran ako ng 1 million tapos yung mata ko ibibenta ko. Ibibigay ko. Ang gagawin ko ganito. Maghahanap ako ng mata. For example, 100 million. Maghahanap ako ng mata tapos na nagbebenta.
bibigyan ko siya ng 50 million. Di ba 50 million ako? Di ba yung ano, Chinese pa rin. Pero ang point ko kapatid, di ba hindi mo ibibenta yung mata mo? Kasi that's priceless. So what we mean is, kailangan mo ma-value yung sarili mo by doing this business kasi dito kakikita na mas malaki sa negosyo natin. 'Di ba? So, syempre ito, basahin mo na lang, syempre hindi, 'di ba? Pero most of us, yun nga, hindi mo lang mata ang binibigay mo kundi buong katawan mo, dignidad at pagkatao mo. Bakit dignidad? Kasi unang-una, hindi minamaltrato ka na ng amo mo. 'Di ba yung ibang mga OFW, hindi naman maganda yung pagtrato ng mga ng mga amo nila. Pangalawa, 'di ba? Sagad ka na sa oras. 'Di ba hindi man nila iniisip ka, tao ka din, napupuyat ka din, napapagod ka din, nakakasakit ka din. 'Di ba dignidad mo 'yon? Pinapakan ka na, 'di ba walang pakialam sa iyo yung pagkatao mo. Tama ba? So what I mean, kumbaga, dapat maisip mo din kapatid. Kaya why will you do this business is because of that. Kailangan mo ma-value mo yung sarili mo. 'Di ba? So work and business, pareho lang kasi ibibigay mo ng oras, time, money, effort, gagalingan mo din sa trabaho mo din, sisipagan mo din sa trabaho mo din. O sige nga, pag nagtrabaho ka sa abroad, wag mo galingan, wag mo sipagan, wag ka pumasok. 'Di ba ano magagawa sa iyo? 'Di ba? Tatanggalin ka ng amo mo, 'di ba? 'Di ba? Gagawin mo para sa pag-asenso, tama ba? Sa trabaho, pareho lang naman, 'di ba? Pero ito yung malupit. Pag may trabaho ka, you only survive. Nakakabayad ka lang ng payable sa bills, sapat lang panggastos sa pamilya mo kung OFW ka, sapat lang pampadala sa Pilipinas, 'di ba? Pag may trabaho ka, sa trabaho, gagalingan mo, magsasakripisyo ka, makikisama ka sa mga katrabaho mo or sa amo mo, sisipagan mo, 'di ba? Pupuhunanan mo din at lalong-lalo na hindi din madali. Same sa pagbe-business. Sa pagdinegosyo, malaki ang porsyento mo na umasenso ka kasi nasa business ka, nasa business ang pag-asenso. Makakapag-ipon ka kasi nga, kikita ka na malaki. Pwede ka makapag-for good na, kumbaga, sa negosyo, same lang. Trabaho, business, same ang effort, kapatid. Pero iba yung magiging resulta mo. Tandaan mo yun. Kaya kung ako sa'yo kapatid, kung magsasakripisyo ka lang naman, kung ibibigay mo yung kabataan mo, ibibigay mo yung talento mo, ibibigay mo yung lahat ng pagkatao mo, dun na sa ikaka-asenso mo. 'Di ba? Kasi imagine mo, nagsusumikap ka, sakripisyo ka, pero at the end of the day, wala ka malang maipon. Wala ka malang mabigay sa sarili mo na, you know, yung gusto mong buhay para sa sayo. 'Di ba? Ang point ko, isang beses lang tayo duman sa mundong to. Dapat mangarap ka ng malaki. Huwag barya. Kasi kung mangarap ka lang naman kapatid, lakihan mo na. Dito na sa negosyo natin. 'Di ba? So profits are better than wages. Wages make you a living, profits make you a fortune. Iba 'yon. Wages sa trabaho, profit sa business. 'Di ba? Lahat 'yon important ni one component, time. Ngayon etong time kapatid, hindi mo na to pwedeng ibalik. This is a non-renewable resources. You can never bring back time. Tandaan mo 'yun. Mga nakalipas na hindi mo na kayang ibalik. Ngayon, pag dumating yung time, ano ang sasabihin mo sa sarili mo? Sayang and full of regrets ka? Kasi bakit? Hindi mo malang sinubukan, hindi mo malang binigay yung best mo, hindi mo malang, kumbaga, ito ka ba? Ito pa yung magiging buhay mo? Pagtanda mo, full ka ng regrets? Or, buti na lang and grateful ka. Bakit? Kahit, kumbaga, sinubukan mo lahat. Tama. Wala kang regrets sa buhay. Then, siyempre, passive income will give you the ability to save time in the future. Tama to kapatid, kasi sa mga nandito po, 1 to 2 years from now, 5 years from now, kaya ka talagang umasenso dito sa negosyo natin. Basta gugustuhin mo. 'Di ba? Then, ito po, yung income, natin, yung lifespan na to, ang pinaka prime years po talaga natin is from 25 to 65 years old. Pinaka 25 to 30 ata prime years natin, to 40 years old ang prime years. So kung imagine mo, 2/3 yun ng buhay mo
Saan mo ilalagay siya? Kung ako ang point ko, ilalagay ko siya sa ano, ikakaganda ng buhay ko eh. Right now, kung ilang taong ka, it's never too late to dream another dream. Kung ilang taong ka, wala naman pong ano, pinipili ang success kahit ilang taon, kayang umasenso. Basta gugustuhin mo talaga at nasa tama kang opportunity. Next, kumbaga kung papag-aralan mo ang negosyo po, did you know at 65 years old, 85% lahat, marami pong dati po ito sa ano, pinag-aralan po ito sa siyensya ng mga expert. At the age of 65 po, 80% are broke. 8% are nagtatrabaho pa rin. 6% are well off and 2% are wealthy. Saan ka ba dyan? Gusto mo pag tumanda ka, saan ba dyan ikaw? Ngayon, malalaman mo yan kung ano yung gagawin mo ngayon. Kasi hindi mo man makikita yung future eh. Pero makikita mo ang future kung anong ginagawa mo today at araw-araw. Di ba? Next, the solution is to build a business that will produce passive cash flow. Di ba? At 65 years old, imagine mo kumikita ka pa ng malaki. Then, syempre, pag mag-traditional business ka kapatid, malaki ang puhunan. Magkano ang kapuhunan? Imagine mo, 1.5, 2 million, 1 million. Diba? Pero pag traditional business ka pa, mag-iisip ka pa ng location, brand, suppliers. Marami ka pang intindihin eh. Pag magka-traditional business ka, marami kang intindihin kapatid. Diba? Um, ang 1 million mo na puhunan sa traditional business, hindi lang yan. Hindi lang 1 million ang puhunan mo kasi puhunan mo pa lang yung sa negosyo. Magabayad ka pa ng empleyado. Magabayad ka pa ng mga business permit, 'di ba? Advertisement mo, 'di ba? Yung gasolina ng truck mo, lahat ay isipin mo pa. Hindi lang po 1 million ang puhunan mo kapatid, 'di ba? At sabihin natin nag-prosper naman yung traditional business mo, 'di ba? Pag nagpo-prosper dito sa atin, ikaw lang mag-isa, 'di ba? Tapos pag nangyari, ikakapi ka ng iba kasi maganda ang negosyo mo, papalibutan ka, 'di ba? Para sa atin dito, tindahan. Kahit saan pumunta ka, may tindahan, 'di ba? Hindi lang isa, 'di ba? So ano nangyari? Ito po, nagkaroon po ng big fish versus small fish. Nagtayuan ng Gaisano, SM, Pure Gold, Robinson, wala na. Wala na yung negosyo mo. 'Di ba? Zero balance ka na. Next, franchise naman. Ang laki ng puhunan. Ngayon po, sa pag-franchise po, meron po itong royalty and advertising fee. Basically, for example, kinukuha po sa net payment yun, 10% to 20%. Ibig sabihin po, anong profit mo? Ibig sabihin, pa nagtayo ka ng 7-Eleven, nag-profit ka, sabihin natin ng 50,000 sa isang buwan. Hindi po yun lahat. Hindi po yun, gross po yun. Kasi bakit? Kukuha pa po doon si 7-Eleven ng 20% ng net profit mo. Ibig sabihin, 50%, 20% ng 50% is 20,000. So, ibig sabihin, kakaltas yun ni 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 7-Eleven, 20,000 pesos ng 50,000 mo. Magkano tira sa'yo? 30,000. Yung 30,000 mo, hindi pa yun net. Bakit? Magabayad ka pa ng renta, upa, kuryente, empleyado mo. Magkano lang titira sa'yo? That's the royalty and advertising fee po ng 7-Eleven. Lahat po ng franchising meron na ganito. Yun po yun. 'Di ba? So ngayon, sabi ni Donald Trump and Robert Kiyosaki, one of the best negosyo, ito na po ang business natin. Sabi ni Richard Branson, ito na yung pinaka-the best na negosyo. Then, what's stopping you to achieve the life that you want? Fear, takot, duda mo. Ako guys, ilang taong ka na? Ilang taong ka na nagtatrabaho sa abroad? Kung punong-puno ka ng takot, mas nakakatakot po na tumanda na walang ipon. Mas nakakatakot po na tumanda na full of regrets ka sa buhay. Mas the best na sinubukan mo lahat, binigay mo yung best mo, inaral mo, nilab mo yung ginagawa mo, di ba? At umasenso ka. That's the best thing na gagawin mo. Kasi
To tell you frankly, wala naman po mangyayari sa takot at duda mo, kapatid. Kung if you nananatili ka niya sa takot at duda mo, wala kang maumpisahan, wala kang matatapos, walang mangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Kung ano man nangyayari sa iyo in the past, wala na tayong mangyayari, kapatid. But meron tayong mangyayari right now. Umpisahan mo tong negosyo. Kung meron kang duda, takot, alisin mo yan, palitan mo lang yan ng belief and trust sa negosyo natin. Siyempre, ano mo, i-trust mo sa taas. Kasi, you know and I know, pag binigay mo sa taas, piniray mo sa taas, everything is possible. Diba? Then, lastly po, fear and failure, fear of success, rejection, fear of known. Kumbaga, marami din kami niyan, pero kumbaga, kapatid, kailangan mong subukan. Yun lang naman ang pinaka number one dyan na solution. Subukan mo. Sinubukan namin ng magkapatid ni Mentor Jessica. Ito po yung resulta namin in just 1 year. Kumita po kami ng 5 million in just 1 year. Then, last month, ito po yung kita namin, 300 and 200, that's around 500,000. Then, alisin mo po itong ng gusto ko lang ng simpleng buhay. Kasi, you know and I know guys, wala naman ng simpleng buhay. Kasi, I know na kung meron ka lang naman choice, you want the best life para sa family mo. 'Di ba? Pipiliin mo yung mayaman na buhay kaysa sa simpleng buhay eh. 'Di ba? I know na kasi bakit? Dahil nga sa pagmamahal sa pamilya, 'di ba? Kaya ka nag-abroad. Dahil mo sa pagmamahal sa pamilya mo. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, kapatid, you choose the best life para sa pamilya mo. Yeah, ito yung magbibigay sa iyo ng best life para sa family mo. 'Di ba? So, we are offering you a life with options na hindi lang ikaw forever maging OFW, na this time around naman, bibigyan ka namin ng chance, or we are offering you a chance na maging entrepreneur, maging businessman, kasi you know and I know, kung gusto mong mag-thrive, gusto mong mag-flourish, gusto mong mag-prosper, you need to do business. Kasi walang umasenso sa pagiging OFW, kapatid. 'Di ba? You need to do business. So this is your biggest chance para makipagsabayan and kumbaga sumama sa amin, and 1 to 2 years from now, who knows? 'Di ba? Ikaw naman yung next na mag-share dito, katulad ni Mentor Jessica. From dating OFW lang din, pero right now, sobrang layo yung resulta because of our proven and effective system dito sa Digital Biz. Then next po, congratulations, and you just made the best financial decision of your life. So with that, maraming salamat mga kapatid, and syempre, God to be the glory, and maraming salamat po sa oras na bigay niyo sa akin dito, and God bless you, and I love you, Digital Biz, and yun lang po, and back to you sa napagatan ng hopes. Thank you so much. Alright, ayan. So, thank you so much po, Mentor Jerwin, and sa lahat, di ba, ng mga shinare mo na nagkaroon kami ng realizations, di ba,